Amen. So magandang umaga po. So sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Welcome po ulit sa bawat isa, sa mga lagi po natin kasama at sa mga bago po natin kasama. Welcome po. So ngayon po yung ating Communion Sunday. And every Communion Sunday tayo po ay nagpa-partake at nagre-remember po ng communion. So yan po yung ating mga elements. Lagyan po natin ang pundasyon po. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sabi po dito, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night in which He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'Take it, this is my body which is broken. For you do this in remembrance of me.'" So, hawakan po natin yung mga communion element. Bali po tayong tumayo. Saglit po. Okay po. So, every time po na tayo po ay nagpapartake at kumakain ng tinapay, inaalala po natin ang katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Na ang kanyang katawan na perfecto at walang sakit ay sa krus ng Kalbaryo ay nabayubay, nadurog at naging broken upang ang ating mga katawan ay makaranas ng kumpletong kagalingan. So ang kagalingan po ay biyaya ng Diyos na natatanggap natin hindi dahil sa mabuti tayo, masunurin tayo, mabait tayo, kundi dahil mabuti si Jesus. Mabait si Jesus. Okay? So as we partake this bread, okay, yung ating kagalingan po ay binayaran ni Jesus. At ang isang bagay na binayaran na ay hindi mo na kailangang bayaran pa. Amen? Kapag ikaw ay naghuhulog ng sasakyan monthly, kapag natapos mo ng bayaran, huwag mo nang bayaran yung next month kasi tapos na. The same thing with our healing. Ang ating pong kagalingan ay binayaran na po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang malaya at libre po natin matanggap. Kailangan na lamang po natin panampalatayaan. Amen? So that's the truth. Ang question is, tayo po ba'y nagkakaroon ng personal revelation na si Jesus Christ ay namatay hindi lang para sa lahat, kundi para rin sa akin. No? Huwag mong i-exclude o huwag mong ihiwalay ang sarili mo, siguro para rin sa kanila. Si Jesus Christ ay namatay sa krus para malayang matanggap ang malayang biyaya ng kagalingan. So whatever sickness or disease that we have right now, mula ulo hanggang talampakan, magiging mga sakit na hindi pa nadidiscover ng sensya, ito po ay binayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po. At walang malaking sakit at imposibleng sakit ang hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon Jesus. Just like to remind you, baka po nakakalimutan natin, every time na may lumalapit kay Jesus na mayroong sakit at karamdaman, hindi niya na hinihinga ng mga laboratory para malaman kung gaano kalubaha o gaano kalala. Sino man lumapit sa kanya ay umaalis na taglay-taglay yung kagalingan. And tonight, sabi sa Biblia, kung meron dalawa o higit pa na nagsasama-sama sa ilalim ng kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. And today po, kasama po natin ang Panginoong Jesus. Amen. Nandito siya para pagalingin tayo. And today is not an accident. Nung nandito tayo sa lugar na ito, and this is our day. Yung panahon ng ating kagalingan, na yung mahabang panahon ay iniinda natin, ito na yung oras ng ating kagalingan. At sino mang lumalapit kay Jesus ay hindi niya pinapaalis nang hindi taglay-taglay ang kanyang kagalingan. And as we partake, let us claim and let us thank God for our healing. Kainin po natin tinapay. Sa verse 25, "And in the same manner, He also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.'" So whenever we partake this juice, we're not doing this religiously. Hindi natin ito ginagawa dahil nakasanayan natin kada every other Sunday para ma-observe natin yung communion. We partake the juice remembering yung kapatawaran at kalinisan na binigay ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Sabi po, "Cup is the new covenant in my blood." So we remember His blood. So every time we partake this juice, we drink this juice,
we remember His blood. Ang dugong tumigil sa krus ng Kalbaryo ay siyang dugong naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? So tayo po'y pinatawad ng Panginoon. Ito yung nagpapaalala sa atin na tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Natanong niyo po ba na walang makakapagbago sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? The same thing as walang makakapagbago sa kapatawaran ng tanggap natin nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. So every time we partake this, we remember not our sin, we remember not our failures, hindi natin inaalala yung ating mga kasalanan, hindi natin inaalala yung ating mga pagkakamali o yung mga gagawing pagkakamali. Inaalala natin na meron dugong tumigis para linisin ang lahat ng ating kasalanan. Inamin po ito natin na may pananampalataya na tayo po'y pinatawad na ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, na lahat ng magagandang bagay na tatanggap namin dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa aming mga sariling gawa, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat po kami sa kapatawaran. Ipapasalamat din po kami sa aming kagalingan. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang ating magsabi na? Amen. Amen. Sige po, palapakan po natin si Lord. Pinaka the best clap. Amen po. So, good morning po sa atin. Magandang umaga po. So, kamusta po kayo? Isang maulan na tapos na talaga yung summer. Isang maulan na umaga. Umabot po ba na pumunta kayo? Hindi na po. So, pwede po ba pakibati yung ating mga katabi ng magandang umaga? Sabihin natin, masaya ako na nandito ka. Ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay masaya na nandito mo? Amen. So, welcome po sa ating gawain. Amen. So, maraming salamat po. Kung kayo po ay laging nandito, maraming salamat po na lagi po namin kayo nakakasama. If it is your first time, welcome po at thank you po na ngayong Sunday ginawa niyo pong Church on the Life Giver Church. Sa mga nakasama po natin online, magandang umaga po at welcome po sa ating gawain ngayon. So, ready na po ba tayo sa Word of God? Salamat po pala sa magagandang testimony. Mami, salamat sa magagandang testimony. Salamat po, Inamina. Salamat po, Nicole. Salamat po sa nag-exhort sa atin sa Grace Giving. Si Kuya Alfie po pala. Salamat po sa ating worship team sa pangunguna ni Kuya Pong sa pag-lead ni Kuya Alfie. Salamat po. At sa ating mga nagagandahang mga ushers, amen, na walang kapaguran. Amen. Salamat po. Yung mga nag-welcome po sa atin sa pinto na nakamite, yan po yung ating walang kapaguran mga ushers. Maraming salamat po, Nanay Consuelo. At sa mga ushers po natin, welcome na. Pakiramdam po namin, welcome kami sa church dahil po sa mga meeting pagka pumupunta po kami. Amen? So, dumako na po tayo sa Word of God. Ready na po ba tayo sa Word of God? Amen. So, ang title po ng pag-uusapan po natin is about our identity. Yung katayuan natin sa harap ng Panginoon. No? Yung ating identity. Yung ating pagkatao o paano tayo tinitignan ng ating Diyos Ama. Amen. At ang pinaka-title po natin yan is about sonship or I am a child of God. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay anak. Amen? So, saglit po tayo manalangin. Aming Ama, pinagkakatiwala po namin ang iyong salita sa umagang ito. Panginoon, make it simple, Lord God. Salamat, Panginoon, na alam po namin na bibigyan po kami ng karunungan upang maunawaan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, na itatanim po ito sa aming puso at ito ay hindi po basta-basta papasok at lalabas lang sa aming tenga. Ito po ay mananatili sa aming mga puso. Maraming salamat po. Ano naman pong hindrance, Lord God, patuloy po namin itong nire-review at sinasaway sa pangalan ni Jesus. Any distractions in Jesus' name. At Lord, patuloy na pinagkakatiwala po namin ang malayong pagkilos ng Banal na Espiritu po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, the best clap po para sa ating Panginoon. Okay. So, kung meron mang puso ang ating Ama, ano ba yung puso ng ating Ama? Ano ba yung gusto na? Ano yung pinakagusto ng Ama para po sa buhay ng bawat isa sa atin?
Ano yung desire ng isang ama para sa bawat isa? Kung meron mang puso at kung meron mang desire ang ama sa bawat isa sa atin, is tayo ay mabuhay ng bilang isang anak. Amen? Kung meron mang desire yung ama natin sa atin, is tayo ay mabuhay bilang isang anak. No? Kumbaga tayo ay magpakaanak. Tayo ay mabuhay ng pagiging ng isang anak. No, kung meron mang puso si God sa atin, kung meron gusto at layunin damdamin ng Diyos para sa iyo at para sa akin, ikaw ay mabuhay ng may katagumpayan bilang isang anak. Amen? Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Pwede po pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay anak at hindi alipin. So, sa mga nakaraang Sunday, na-discuss po natin yung prodigal son. No? At doon pinag-aralan natin yung alibughang anak na lumayo sa ama. At alam niyo po ba na, ilan po ba yung anak ng tatay doon? Dalawa. Merong yung younger tsaka yung mas matandang anak, elder son. So, yung older son po, siya po yung nung bumalik yung kanyang anak o yung kanyang kapatid, ayaw yung pumasok, no? Ayaw yung pumasok sa bahay. Sabi po sa Luke chapter 15, verse 31 o 29, Luke chapter 15, verse 29, sabi po dito, kasi ayaw yung pumasok eh. So, lumabas ang ama. Sabi po dito, lumabas ang ama, sabi, but he answered, look, all these years I've been slaving for you. Sabi po dito, sa ibang version, sabi, I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat as I could celebrate with my friends. But when this son of yours who squandered your property with prostitutes comes home, you killed the fattened calf for him. And then the father replied, my son, you are always with me, and everything I have is yours. So after reading this passage of the Bible, na-realize ko lang na hindi lang pala yung isang anak, hindi lang pala nag-iisang anak yung nawala sa kanya. I just realized na dalawang anak pala yung nawala sa kanya. Yung isa, nawala dahil sa rebellion. Pero yung isa, nawala, the older son was lost in religion. Ibig sabihin, even this older son ay namumuhay kasama ng ama, pero na-miss niya yung heart of the father. No? Because sabi niya doon, I'm slaving. Sabi niya po dito, I've been slaving for you. Okay, all these years I've been slaving for you. Na kahit siya po ay anak, nabubuhay siya, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang alipin. Amen po? So, kahit anak, kumbaga, pwede po pala yun, no, na kahit anak ka, na kahit ikaw ay anak, nabubuhay ka, kumbaga meron naman siyang slave mentality, na kahit isang anak, nabubuhay siya bilang alipin. So, yun po yung medyo nakakalungkot na anak ka, pero nabubuhay ka bilang alipin. Ano nyo, pag pumunta kayo sa bahay, no, kanya sa isang bahay, pumasok kayo sa isang bahay ng kapitbahay nyo or kamag-anak nyo, hindi nyo kilala yung mga kunyari, hindi nyo kilala yung mga anak nila, hindi nyo kilala yung mga alipin, pero pagpasok pa lang, malalaman nyo na kung sino yung anak at kung sino yung alipin. No, kasi kapag ikaw ay anak, meron kang mga privilege na hindi pwedeng matanggap at gawin ng isang alipin. Amen? At tayo po, nung tayo po nakipag-isa kay Kristo, no? Tayo po ay ginawang anak ng Diyos at hindi po isang alipin. Sabi po sa Galatians chapter 4 verse 7, Galatians 4 verse 7, so you are no longer a slave. Hindi ka na alipin, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir o tagapagmana. Romans 8:15. The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. So nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, unquestionable po na tayo po ay naging anak ng Diyos through adoption.
Ang ibig sabihin ng adoption is intentional love. So pinili ng Diyos na ikaw ay ibigin at pinili ng Diyos na ikaw ay gawin ng anak. Amen? So ayaw lang ng Diyos na ikaw ay nagsiserve sa Kanya. Ayaw lang ng Diyos na ginagawa mo to at hindi mo to ginagawa. Ang gusto ng Diyos, kung meron mong dahilan kung bakit dumating si Jesus, is para mag-build tayo ng relationship kay God. No? Si Jesus Christ ay dumating hindi para magtayo ng religion, kundi si Jesus Christ ay dumating para mag-restore ng relationship between God and us. Amen? So, ang gusto po ng Diyos, tayo po ay mamuhay o magkaroon ng relationship kay God. Amen po? So, yung anak, so kahit siya po ay anak, yung older son, kahit siya po ay anak, siya po ay namumuhay bilang isang slave. No? Pag sinabi natin slave, ginagawa niya to out of obligation. Gagawin mo to out of obligation. Gagawin mo to dahil merong reward. Amen po? At alam niyo po sabi dito, yung anak, yung older son, sincere naman siya. Sincere siyang sumusunod sa tatay. Sincere niyang ginagawa yung mga bagay-bagay. Sabi dito, all these years I've been slaving for you. Maraming panahon ako'y nagpapakaalipin sa iyo. Sincerely po. Talagang kung puso siya nagpapakaalipin. Pero hindi porket sincere tayo sa ginagawa natin, yun na po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen po ba doon? Sabi po sa Romans chapter 10 verse 2. Pwede po ba natin basahin? Romans 10 verse 2. Sabi po dito, for I bear them witness that they have a zeal for God. Okay, for I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. No, yung bang sabi po din po, nakita ko yung zealousness, nakita ko yung commitment nila. Yung kaso, yung kanilang zeal at yung sincerity, hindi nakabase sa tamang knowledge. No? Ano yung knowledge na dapat naiintindihan natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Na tayo ay naglilingkod hindi bilang alipin, naglilingkod tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen po. So, alam niyo po, marami po, pwede ka palang maging sincere. Pwede ka palang maging sincere kay God, pero sincerely wrong. Halimbawa po, di ba yung katulad po yung mga kapatid po natin sa Catholic. Every mahal na araw, no? Kapag talagang nakita natin, meron mga nagpapapako, may mga ano po ba doon? Nag-ano sa likod, nagpepenitensya. Nagpapalit na nagpepenitensya. They were very sincere about it. Talagang sincere po talaga. Kaso, yung knowledge o yung dahilan kung bakit nila ginagawa yun, hindi nakabase sa tamang katotohanan. Amen? Na kung meron man tayong gagawin para sa Diyos, we make sure na dapat alam natin na tama yung dahilan. You know, hindi lang pala dapat sincere ka, seryoso ka, o talagang zealous ka sa ginagawa mo, dapat alam mo yung ginagawa mo is in line with the Word of God. Tulad ng sinabi natin, ano ba yung puso ng Ama sa atin? Na tayo ay mamuhay hindi bilang mga alipin, kundi mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Amen. Si Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo upang ma-restore yung relationship between Father and Son. Between Father and His children. No? Na ayaw lang ng Diyos na, kasi pag sinabi kasi nating religion, pag sinabi po natin religion po ay focuses on rules. No? Kapag may mga, ano ba yung mga rules? Huwag mo itong gagawin, hindi mo itong gagawin. So, yung ating relationship with God is not about huwag mo itong gagawin o hindi mo itong gagawin. It's not about your doing. No, na kapag hindi mo ito nagawa, piling mo hindi ka na love the Lord. Pag nagawa mo ito, piling mo i-bless ka ni Lord. Ang relationship natin, o yung kaugnayan natin sa Diyos, ay hindi nakabasa sa hindi mo ito gagawin o dapat mo itong gawin. Akala kasi natin, no, tinanggap natin yung salvation ng libre. No? Dito sa church, sinuturo natin na pwede mong tanggapin yung ikaw ay masasave ng free. Si Jesus Christ ang nagbayad
tanggapin mo na lang. However, after mo ma-save, dapat kailangan magta-text ka na, dapat kailangan ating ka na ng church, dapat kailangan magpipray ka lagi, dapat kailangan sasama ka sa ganito. No, lahat ng yun po ay magaganda. Amen? Magaganda na nag-o-offering ka, magaganda na umating ka sa church, magaganda na nagpipray ka, magaganda na nagbabasa ka ng Bible. Pero kung ang mga bagay na ito, ang magiging dahilan mo o yung magiging dahilan para isipin mo na pinagpapala ka ng Diyos dahil ginagawa mo to. At kapag ikaw ay nagkamali ay magiging dahilan para isipin mo hindi ka na mahal ng Diyos, nagkakamali po tayo. Amen. Ang sinasabi po ng Biblia na si Jesus Christ ay napunta rito hindi para sa rules and regulations. Nagpunta dito si Jesus Christ para sa iyo. Amen? Si Jesus Christ ay nagpunta rito hindi para gawin mo to at hindi mo to gawin. Nagpunta si Jesus Christ para magkaroon ng relationship sa iyo at sa akin. Ang inyong mga anak, yung ating mga anak, sila ay naging anak natin, hindi dahil sa mga ginagawa nila. Yung anak nyo ba kapag inutusan nyo, tapos inutusan mong bumili ng suka, tapos binili ay toyo, sasabihin mo sa kanya, hindi na kita anak. Nakabase ba yung pagiging anak ng anak nyo dahil sa ginagawa nila na pagka nagkamali sila ng ginawa, mawawala ng pagkaanak nila? Hindi, sila ay naging anak nyo dahil sa pagkatao nila, dahil anak nyo sila, hiwalay sa gawa nila. Amen po? Kung kayo po ay magulang na nakabase yung pagiging anak ng anak nyo, depende sa ginagawa nila. Pag mataas ang grade mo, anak kita. Kapag hindi mataas ang grade mo, hindi lang kita anak. Hindi po tayo mabuting magulang nun. No? Kasi ang anak natin, ano ba yung ginagawa nila, sila ay nananatiling anak natin. It's not about their doing. It is about their being. Amen? Kaya po sinabi, we are the beloved. Hindi tayo, kasi ang pag-love ni Lord ay hindi nakabase sa ating being, kaya beloved po tayo. Kung ang pagmamahal ng Diyos ay nakabase sa ating doing, dapat beloved. Wala namang word na beloved. Beloved naman po. So tayo ay iniibig ng Diyos, hindi dahil sa ating mga ginagawa at hindi ginagawa. Minsan magkaroon tayo ng realization na everyday gigising tayo, may kumpiyansa tayo, may confidence tayo na ako ay iniibig ng aking Ama. Na pwede akong lumapit sa Kanya dahil siya ay aking Ama. Na kung mananalangin man ako, alam ko humingi ako hindi lang sa aking Diyos, kundi sa aking Diyos Ama. When we say Father, it speaks about relationship. Amen? Na sinabi po kumbaga, yung pinaka-close relationship po is yung Father and to His children. Kumbaga, kung meron mong isang close na relationship, kaya nga po sabi ni Jesus, this is how you will pray. In-address na si God na our Father. Kasi para ma-realize natin ang Diyos ay hindi mo lang Diyos, siya rin ang iyong mabuting Ama. Amen. Ang isang mabuting Ama, alam yung ating mga pangangailangan. Ang isang mabuting Ama, sinusupply yung ating pangangailangan. Ang isang mabuting Ama, pinoproteksyonan tayo at sisiguraduhin isusustain po tayo. Yun po ang ating Diyos. Amen. Na tayo ay hindi po alipin na nakabase sa ating mga ginagawa at hindi ginagawa. Nakabase po yung relationship natin kay God dahil tayo po ay kanyang mga anak. Amen po? Ano po yung difference kapag na-realize natin na tayo ay hindi alipin at tayo yung anak? Okay? So malaki po yung pagkakaiba ng alipin at anak. Tulad po ng sinabi ko, you can be sincere, pero sincerely wrong. Tulad ng older son, siya po ay sincere. Sabi niya, I've been slaving for you all these years. So, very sincere siya, pero na-miss niya. Sabi ng father sa verse 31, in-address yung anak niya, kinilarify niya, my son. The father said, you are always with me and everything I have is yours. Okay, so kumbaga, kinonfirm ng father na bakit iniisip mong alipin kita? Ikaw ay aking anak. At dahil ikaw ay aking anak, ako ay lagi mong kasama. At hindi mo lang ako laging kasama. Lahat ng meron ako ay sa'yo. Mamaya po, i-discuss po natin ano po yung power of knowing that God is always with us and everything that He has is ours. Sabi po rito, servant, ano po ba yung servant? Okay, kapag ikaw ay alipin, meron kang limited relationship sa iyong master. Amen? Limited. No, hindi pwedeng basta-basta ka na lalapit sa master mo. No? Hindi
Hindi naman basta-basta makikipag-usap ka sa master mo. No, kapag ka servant ka, ang relationship nyo lang is master and servant relationship. Amen? At sabi po dito, no intimate close relationship. Kapag ka may problema ka, hindi mo pwedeng sabihin lahat sa master mo. No, hindi mo pwedeng kwentuhan lagi yung master mo pag may kabigatan. Hindi sa lahat ng panahon makukwentuhan mo. No, at hindi sa lahat ng panahon makikipagkwentuhan yung master mo sa'yo. Kasi alipin at master yung relationship. Merong distance kapag ka servant at master relationship. So hindi ka basta-basta makakalapit at merong limited time together. Amen po? Limited lang yung time. However, kapag ikaw ay anak, okay, walang distance. Sabi po dito, sons and daughters serve from a place of love, not for love. No? So ang servant, gumagawa siya para magustuhan siya ng kanyang master. Amen? So kailangan galingan mo para magustuhan ka ng master mo, hindi ka matanggal. Tama po ba yun? Kasi pag hindi ka magaling sa trabaho mo, napakaraming mas magagaling sa'yo na pwede ipalit yung boss mo. Tama po, no? Basta sa ating mga nagtatrabaho at mga empleyado, ganun tayo. Kailangan pagbutihan natin kasi pag hindi natin pinagbutihan, tatanggalin tayo. No? Kasi yung ating yung satisfaction ng ating master ay nakadepende sa ating pagtatrabaho. Tama po? However, kapag tayo ay mga anak, okay, tayo ay nagsiserve, hindi para i-gain yung satisfaction, kundi tayo ay serving from a place of love. No, ikaw ay naglilingkod hindi dahil para mahalin ka ng amo mo o magustuhan ka ng amo mo. Naglilingkod ka kasi alam mong mahal ka ng daddy mo o mahal ka ng father mo kapag ikaw ay anak. Amen po? So kapag ikaw ay anak, nagsisilbi ka dahil minamahal ka. No? Kumbaga yung pagsisilbi mo ay, ang pagsisilbi mo, ito ay response mo na lang sa pagmamahal mo, ay pagmamahal na natatanggap mo sa iyong magulang. Amen po? So kaya ka nagsisilbi sa Ama dahil naranasan mo yung pagmamahal ng Ama. Amen? Kaya ka nagsisilbi sa Diyos, hindi para pagpalain ka ng Diyos. Kaya ka nagsisilbi sa Diyos, hindi para ma-please ang Diyos sa iyo. Nagsisilbi ka kasi alam mo, mahal ka na ng Diyos, minahal ka na ng Diyos, maging sino ka man, at nagsisilbi ka kasi alam mong nalulugod ng Diyos sa iyo. Amen? Ang servant, kailangan niya magsilbi ng mabuti para lang maging kalugod-lugod. At ang maganda sa Diyos, hindi servant ang tingin sa atin. Ang tingin sa atin ng Diyos ay son or children. Amen po? Tapos po, sabi po dito, kapag ka ikaw daw ay alipin, okay, they obey out of duty, not love. No? They obey out of duty. Pero yung mga anak, sila ay nag-obey out of love. Amen? Kapag ka yung mga alipin, sila ay sumusunod dahil duty nila. Kapag ikaw daw pala ay nagsisipid dahil obligasyon mo yan, napipilitan ka na lang, alam mo, yung mentality na meron tayo, slave mentality na tayo. No? Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, out! Mula sa pagkakaintindi mo sa pagmamahal ng Diyos, gusto mong mag-serve. Parang ang buti-buti ng Diyos, magbibigay ako sa gawain. Ang buti-buti ng Diyos, atin ako ng Sunday. Pinagpala ako ng Diyos mula Monday hanggang Saturday. Ano ba naman yung Sunday? Alam niyo, marami sa atin, maraming mga opportunity na Sunday. Pero pinipili mo din pa rin dito because they understand. No? Kumbaga na-realize na, hindi naman, don't get me wrong, I'm not judging yung mga wala rito pag Sunday. May kanya-kanya po silang dahilan. No? At kahit di sila umatin, mahal pa rin sila ng ating Diyos. Pero kapag naiintindihan ko na, ang buti-buti ng Diyos sa akin, siya yung bibigay ng kakayanan para pagpalain ako. Yung Sunday gusto kong bibigay sa kanya. Yung ano nyo, pag Sunday, ang ganda kasi, kumbaga, nare-relax tayo, nare-refresh tayo, at nagiging kalakasan pa tayo sa iba. Amen po? Kaya nga sabi nila, pag fellowship tayo, huwag daw natin kaliligtaan yung fellowship. Kasi may pagpapala ang Diyos kapag tayo ay nagsasama-sama. Amen. Alam niyo yung testimony ng isang matanda, sabi sa kanya, pin-interview siya, sabi, for 70 years, hindi ka naliban sa church, hindi ka na rin. Anong dahilan? Sabi niya, simple lang kasi hindi mo alam kung kailan pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. So we never know, baka this coming Sunday, matatanggap mo na o mararanasan mo na yung kasagutan sa iyong mga panalangin. And amen. And every Sunday, kumbaga,
maraming bagay yung nababago sa buhay natin. Umaalis tayo ng taglay-taglay yung kapayapaan, taglay-taglay yung, yung stress natin sa buhay, nawawash out. Amen. Ganun ba kayo pag Sunday? Amen. Kumbaga, yung mga alalahanin natin, unti-unti nawawala. Amen. Yung mga kapatid natin, yung mga ngiti nila nagiging kalakasan po sa atin. The same thing din po sa yung mga ngiti natin nagiging kalakasan din po sa kanila. Amen. Sabi po dito, ang alipin po ay motivated by fear of punishment or loss. Okay? Ang alipin, sila ay naglilingkod motivated by fear of punishment or loss. Na, naku, kailangan mong sumunod kasi papagalitan ako, marurusahan ako ng boss ko. Amen. Pag hindi ko ito ginawa, baka tanggalin ako sa trabaho. Okay? At ang alipin po, wala po yung natatanggap na mana. Amen po? So ang alipin, hindi po tumatanggap ng mana yan. Okay? At ang alipin po, they labored, but they don't own. Wala po sila natatanggap na mana. However, yung anak, sons have access to the Father's presence, plans, and promises. They live in closeness and trust. So kapag ang anak daw, sila po ay hindi sila natatakot sa punishment. No, diba? Lagi ko sinasabi, pag ang katulong o kapag ang servant namupit, ang God. No, kapag ang anak namupit, ano ginagawa? Tinatanong pa, bakit ka ba namupit? Wala mo kasi pamasahe. Dapat 100 na kinuha mo, dapat 200. Kasi papunta lang yan, ano pa uwi? No, kapag ka-alipin ka, kapag namupit ka ng 100, tanggal ka. Kapag ka-anak ka, kapag namupit ka ng 100, pagsasabihan ka, kaya sa bandang dulo, tatagtigan pa. Well, tatigtigan mo na to. No? Ganun ba yung mga magulang natin? Di ba? Ganun yung magulang natin. Minsan, papagalitan tayo. Pero sa bandang dulo, sige, ito pa, tigtigan mo sa bakit. Amen? So kasi anak tayo. Amen? At alam nyo, ang layo ng difference between slave and son. So dapat maintindihan natin na si Jesus Christ, nagpunta rito sa atin, tinanggap natin, hindi para gawin tayong alipin, kundi para gawin tayong anak. Amen po? At ito yung pinakamaganda. Sabi po sa Romans 8 verse 17, tulad ng binasa natin, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana. Hindi ka lang ginawang anak ng Diyos, binigyan ka pa ng inheritance. Binigyan ka ng mana. No? Pagpapala sa buhay natin dito sa lupa at pagpapala pagdating po natin sa langit. Sa langit. Amen po? Ang anak daw po ay nagtatrabaho, hindi para ma-approve. Okay? Sila ay nagtatrabaho sa kanilang ama kasi sila ay mga anak. Amen po? At ang trabaho ng anak, palaguin yung business ng kanilang tatay. Ang mga alipin nagtatrabaho kasi kailangan nilang gawin. Amen po. So yun po yung sana po maintindihan natin na tayo po ay hindi alipin, tayo po ay anak. So kapag ka-alipin ka, ang motivation mo, obligasyon at takot, pero kapag ikaw ay anak, ang motivation mo, love and relationship. Pagdating sa access, kapag ka-servant ka, wala kang access sa kwarto, sa wallet ng amo mo, pero pag anak ka, meron kang full access sa iyong Father. Amen? Na pwede mong lapitan anytime, anywhere. Amen po? Anytime, anywhere. Okay? So kapag sa security, kailangan, para ma-secure ka, kailangan mabuti yung performance mo. Pero kapag ikaw yung anak, alam mo secure ka, ano man yung maging performance mo. Na hindi magbabago yung love ng Ama sa iyo. Okay? Position natin kapag alipin tayo, nag-work tayo para sa reward. No, kapag nag-work ka para makatanggap ka ng reward. Pero kapag ikaw ay anak, alam mo na kahit wala kang, kumbaga alam mo na yung ama mo, meron talagang mana sa'yo, kahit mabuti ka o hindi mabuti. Amen po? Okay? Kapag servant ka, ang mindset mo ay must earn love. Kailangan i-earn ko yung love o tiwala ng aking amo. Kapag anak ka, ang mindset mo, I am already loved. Amen? So we are already loved. Okay? At ayun po yung gusto ng ating Ama sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Na every time na lalapit tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos, hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga anak. Amen po? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay isang anak. Amen. Bumalik tayo din sa kwento, sa Luke chapter 15. Okay, sa 28 daw po, sabi doon, ayaw pumasok nung anak, di ba? Sabi doon kasi tinanong niya, sabi dito sa 28, but he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. Alam nyo, sa panahon ni Jesus, hindi po talaga lumalabas at nagmamakaawa yung ama sa anak.
Okay? Kasi talagang hihintayin dapat ng ama. Hihintayin dapat ng ama na pumasok yung anak, hindi niya kailangan magmakaawa. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos o ng ama sa kanyang anak, ang ama yung nag-reach out sa kanyang anak. The same thing with us. Amen? Ang Diyos ang unang humanap sa atin at umabot sa atin. Hindi ikaw ang naghanap sa Diyos. Hindi ikaw ang unang umabot sa Diyos. Kung bakit ka nandito sa lugar na ito, dahil ikaw ay inabot ng Diyos. No? Tulad ng sinabi sa Biblia, iniwan ng Diyos 99 para matagpuan ng yung nag-iisang nawawala. Amen? Napaka parang ironic. Bakit mo iwanin yung 99? Yung isa lang yun, yung 99, mas marami. Hindi ko po talaga maintindihan, bakit kaya iwanin yung 99? Parang hindi naman yata tama yun. Iwanan mo yung 99 para sa isa. Na-realize ko lang na tama yun. Nung maintindihan ko na tayo pala yung nag-iisang nawawala. When we understand na tayo yung nag-iisang nawala at hinanap ng Diyos, maintindihan natin na gano'n pa nakagrabe yung pagmamahal ng Ama para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So kaya ang gusto ng Diyos, nagsisibig tayo not out of obligation, but out of love. Amen? Kasi kapag pagod na tayo, talagang ayaw tayo pag out of obligation. Pero when we realize na kaya tayo nagsisibig kasi mahal na mahal tayo ng Diyos, there is power. Amen po? Kay Kuya Alpi, meron pa nag-i-amen. Sa akin wala na. Amen po ba? Amen! Amen. So, ayaw pumasok ng anak. So, physically, merong anak sa labas. Anak na nasa labas. Sorry pala. Yung ama ay walang anak sa labas. Meron siyang anak na nasa labas. Amen. Kung kayo po ay merong anak na nasa labas, ano pong gagawin niyo? Amen. Pupuntahan na rin, papapasok. Amen. So the same thing with our Father. Sa kwento po, pinuntahan niya po yung anak na nasa labas. Wala pong anak sa labas siya. Anak na nasa labas po ito. Anak na nasa labas. At sinabi niya po dito, my son, the Father said, you are always with me and everything I have is yours. So ulitin nga po natin, sabi po dito, you are always with me. Sabi niyo nga po, you are always with me. Everything I have is yours. And then yung pinaka-importante, my son. Sabi niyo po, my son. So ito pong tatlong words na to, yung medyo didiinan po natin. Kasi kung paano ito sinasabi ng Ama sa kanyang older son, ito rin po yung sinasabi ng ating Diyos Ama sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Na kung feeling natin sometimes na, parang feeling mo you are not loved, you are not accepted, na parang ang buhay ay unfair, let us remind ourselves na tayo ay anak ng Diyos. Amen? At dahil ang ating Ama, ang Diyos Ama, sisiguraduhin niyo po na yung bawat nangyayari sa buhay natin is para po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen po? Sisiguraduhin niya. Even yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa atin na hindi katanggap-tanggap, alam niyo, it-turn the Lord into blessing. Salamat po. It-turn the Lord into blessing. Sometimes yung mga sitwasyon natin, hindi natin control. Pero God is reminding us, you are my son. No, kayo ba yung anak niyo? Kapag may problema, papabayaan niyo. Hindi, di ba? Kapag humingi ba ng tulong sa inyo, tatanungin niyo ba muna, bakit? Ano ka ba? Gumagawa ka ba ng assignment mo? Hinugasan mo ba yung mga pinggan sa bahay? Tinutulungan mo ba yung nanay mo? Ganun ba kayo sa anak nyo? Bago tinutulungan? Hindi. Kapag sumigaw yung anak nyo, Daddy, kahit nasan ka, tatakbo ka. Kahit anong ginagawa mo, ititigil mo. Kahit anong hawak mo, bibitawan mo. Mapuntahan ng anak mo. Ganun tayo. Ganun tayo sa ating Diyos Ama. Whatever situation that we have, ano man yung mga hamon ng buhay na meron tayo, hindi tayo papabayaan ng ating Ama. Amen? Tandaan natin, hindi tayo alipin. Siguro kung yung alipin nyo, kung siguro servant, hindi pwede. Parang not all the time, pwede yung tulungan yung servant nyo. Pero pag yung anak nyo na yung tumatawag at humingi ng tulong, gagawin nyo yung lahat para sa inyong mga anak. Amen? Kaya nga yung iba, di ba? Kahit ayaw nyo pumunta ng ibang bansa, pumunta kayo sa ibang bansa. Tinitiis nyo yung yung lungkot na mahiwalay sa magulang, mahiwalay sa pamilya. Tinitiis nyo yung makikisama pa kayo sa mga hindi nyo kalahi.
mangangamuhan kayo sa hindi nyo kilala. Magpapakaalipin kayo dahil sa mga anak nyo. Pero kung wala kayong anak at sarili nyo lang, okay na kayo, dito lang kayo sa Pilipinas, di ba? Why? Because gagawin nyo lahat para sa inyong mga anak. At bakit kung kaya natin paniwalaan na yung ating Ama dito sa lupa ay gagawin ng lahat para sa kanilang mga anak, bakit minsan nakakalimutan natin ang Diyos Ama ay Ama natin na gagawin din yung lahat para sa atin? Amen? Kapag umalat na tayo sa mga hamon ng buhay, sa mga challenges of life, minsan nakakalimutan natin, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, pinabayaan mo na ba? Lord, nakikita mo ba yung sitwasyon ko? Lord, alam mo ba yung mga pinagdadaanan ko? Lord, alam mo ba yung nararamdaman ko? Sometimes we question God, which is okay lang naman na i-question si God, pero let us always remind ourselves na yung Diyos natin ay Diyos Ama, na hindi tayo papabayaan dahil tayo kanyang mga anak. Amen? At nakikita niya at nararamdaman niya yung ating mga pinagdadaanan. Amen? So whatever challenges that we have right now, ano po yung mga hamon ng buhay, huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay hindi lang natin Diyos. Siya rin yung ating Diyos Ama. Amen? And every time, pwede ka lumapit sa Kanya na meron kang access sa lahat ng meron siya. Amen po? Lagi po natin kasama yung ating Ama dahil siya po yung tayo po yung kanyang mga anak. Sabi dito, my son, the father said, you are always with me. Yung word na you are always with me. Alam niyo yung sonship? Doon muna tayo sa sonship. Tayo ay naging anak ng Diyos dahil tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, maniwala ka man o hindi, ikaw ay tinuring ng anak ng Diyos. Amen? At ang pagiging anak mo ay hindi nakabase dahil sa mabait ka o hindi ka mabait. Nakabase yun dahil sa tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Okay? So, kaya don't ever think na kapag kami nagawa kang pagkakamali na nadapa ka, is hindi ka anak ng Diyos. Sa una pa lang, hindi mo na tanggap yung pagiging anak. Hindi dahil sa mga ginawa ko sa buhay mo. Amen? Kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen? Kaya yung ating security bilang mga anak ng Diyos ay hindi nakabase sa ating mga gawa. Yung ating security ay nakabase sa ginawa ni Jesus. Amen? Kaya whatever, sometimes talaga totoo po yun, talaga minsan nakakaramdam tayo ng mga problema, minsan nawawala tayo ng pag-asa, pero huwag natin pagdududahan at kakalimutan na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen? At kung meron pang unang-unang nagmamalasakit sa atin, walang iba kundi yung ating Ama. Amen. Tulad niya po na sinabi ko nung una, kung meron man desire si God para sa atin, is ikaw ay magpakaanak, huwag magpakaalipin. Tulad ng ginawa ng older son. Siya po ay nagpapakaalipin kahit siya ay anak. The same thing with us. No? Dapat kumbaga, everyday kapag kami mga challenges tayo, pagharap natin sa buhay, lagi natin isipin, anak ako eh. Pag paubos na yung laman ng bigasan, ako po, nangyayari ko sa akin yan. Pagka nag-withdraw ako, tapos yung nakikita ko, parang konti na lang. Lord, ikaw ang magsusupply. Amen? Kapag yung laman ng ATM mo, parang, masasabi mo, parang, pagka bayaran na, minsan nasabihin mo, wala na naman, sinasabi mo na off-play kasi. Pero totoo, wala na naman. Kapag dumating tayo sa panahon na yung ating wallet at yung ating mga ATM ay parang naghihingalo na, lagi mo tatandaan na ang Diyos ay ating Diyos Ama. At siya yung mag-provide ng ating mga pangangailangan. Amen? Hindi ang trabaho mo yung provider mo. Hindi yung boss mo, yung supplier mo. Ang ating Diyos Ama ang magsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. We don't know how. Hindi natin minsan maintindihan kung paano. Amen? Dumadating ba kayo sa gano'n? Nung hindi mo maintindihan, paano kaya mangyayari? Sino kaya gagamitin ng Diyos? Hindi ko alam kung sino. Kasi parang nilapitan mo rin mga dapat mong lapitan pero negative. Ginawa mo rin mga dapat mong gawin pero negative pa rin. Sometimes we don't know, pero one thing for sure, God will surely provide. Ang Diyos ay siguradong magkakaloob at magbibigay. Pinatunayan na ng Diyos yan ng maraming beses sa nakaraan. Amen? Kung paano pinrovide ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan noon, ipoprovide din ng Diyos lahat ng ating pangangailangan ngayon. Amen? So instead, isipin mo yung, instead na problema ka, mabuti yung buko sa kakaisip,
Kumbaga, madagdagan yung wrinkles mo sa kakaisip ng problema mo, tumayo ka at magpasalamat ka sa Diyos. Dahil siya yung Diyos Ama na magpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Amen? At matatapos yung problema mo, may sosobra pa. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pag natapos itong problema ko, i-treat kita. Sabi mo sa sabi, narinig ni Lord yan. Amen. Sabi po ng Ama, I am always with you. Okay? Pinangako po ng Panginoon sa atin na hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng I am always with you? Okay? Sinabi ni Lord sa Joshua chapter 1 verse 5, as I was with Moses, I will be with you. Joshua, I will never leave you nor forsake you. So, nakita natin kung paano nagtagumpay si Joshua sa lahat ng mga battle na meron siya. Kung paano, kumbaga yung 3 million na matitigas ang ulo na pangunahan niya, yung wall of Jericho bumagsak, natalo nila yung mga giants. Alam niyo kung bakit? Ang secret is the Lord is with Joshua. So yung mga challenges na meron si Joshua, kahit yung makapal na wall of Jericho ay bumagsak, napagtagumpayan niya because sabi ni God sa kanya, I will be with you. So when the Father says, I am always with you, it's the same thing na parang sinasabi niya katulad kay Joshua, ano man yung mga walls na umahadang para marating may pagpapala ko sa iyo, para sa iyo, ay kaya kong tanggalin. At kaya kitang pagpatagumpayan sa lahat ng laban ng iyong buhay. Amen po? Si David, sabi po sa 1 Samuel verse 18-14, the Lord was with David and gave him success in everything he did. Sabi doon, the Lord is with David. At nakita natin, alam natin si David, tinalo niya si Goliath. Bakit? Because the Lord is with him. Amen? So kung paano sinabi ni God kay David na I will be with you, the same thing na sinasabi ng Ama sa atin, I am always with you. At kung paano natalo ni David yung mga Goliath na meron siya, the same thing din sa atin. Because the Lord is always with us. Because the Father is always with us. Ano man po yung mga giants na meron sa harapan mo? Kung paano pinagpatagumpay si David, magtatagumpay din yung tayo. So, start seeing yourself na because the Lord is with you, ano man yung Goliath, ano man yung walls na meron sa harapan mo, ito ay mapagtatagumpayan mo dahil sinabi ng Ama, lagi mo akong kasama. Amen? So, nung sinabi niya na lagi mo akong kasama, ganun pa nga ibig sabihin, hindi lang basta lagi tayo magkasama, kundi sinasabi rin ni God, ano man yung mga challenges na meron ka, magtatagumpay ka. Amen? Yung anak, yung prodigal son, nagkaroon siya ng, na-restore yung prodigal son dahil humingi siya ng forgiveness. Amen? Yung older son na-restore dahil nagkaroon siya ng revelation ng kanyang ama. The same thing with us. Sana po magkaroon po tayo ng revelation na tayo ay hindi alipin. Tayo ay anak ng Diyos. Amen? So pangalawa po, sabi po sa Daniel chapter 3 verse 25, look, I see 4 men walking around in the fire, and the fourth looks like a son of God. So alam natin yung istorya, si Shadrach, si Meshach, Abednego. Sila po ay nilagay dun sa may burning furnace. No? Kumbaga sila po ay hinulog sa kamatayan. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Sabi nung hari, si Nebuchadnezzar, sinabi niya, 3 lang di ba hinulog natin, bakit naging 4? At kung isa ay parang anak ng Diyos. Amen? So si God po ay sinumahan si Shadrach, Meshach, Abednego at niligtas sa apoy ng kamatayan. The same thing with us. Amen? So tayo po ay laging sinasamahan ng Diyos. Ano po yung mga hamon ng buhay? Ibig yung mga kapatid natin sa Israel, nakakaranas sila ng mga life-threatening situation, pero iniligtas sila ng Panginoon. Ano yun? Tagal-tagal na nun. Yung gera, kumbaga, 5 bansa laban sa Israel, pero kahit kailan hindi pa matalo-talo ng Israel. Bakit? Because the Lord is with Israel. At dahil ang Diyos ay kasama ng Israel, sila po ay pinoprotektahan ng Diyos. The same thing with us. Amen? So tayo ay aalis, lalabas sa ating mga bahay, babalik, taglay-taglay ang proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Bakit? Kasi sinabi ng Ama, I will always be with you. Kaya nung sinabi ng Father na my son,
You are always with me. Parang sinasabi niya na po, proteksyonan kita sa lahat ng iyong pupuntahan. Amen? Hindi natin kaya proteksyonan yung ating sarili, pero ang Diyos ang magpoprotekta sa atin. Amen? Minsan tayo sa mga balita, minsan napaparanoid tayo. No? Alam niyo, minsan, yung mga, parang ayaw mo na lumabas ng bahay dahil sa, naku, baka may gatong virus, lalo ng pandemic, di ba? Ang dami natin, kumbaga, talagang hindi tayo lumabas ng bahay. Kala natin, katapusan na natin ng pandemic. Ang dami na, iba-iba yung istorya natin ng pandemic. Iba-iba yung istorya natin ng pandemic. Pero isa naman yung napatunayan natin, iningatan tayo ng Panginoon. Amen? At dati, ang bewang mo talagang napakaliit lang. After ng pandemic, mas lalo ka mang lumusog. Amen? Sir, akala ng iba, manghihina sila yung health nila, magsasuffer, pero mas lalo ka mang lumusog. Amen? So mas dumami pa yung mga groceries natin, ang daming mga pinamimigay. Ibig sabihin, hindi na tayo pagpapatagumpayin ng Lord, iingatan pa tayo ng Panginoon. Amen po. Pakisabi nga sa iyong katabi, lagi kang iingatan ng ating Panginoon. Okay. And sabi po, even kay Moses and kay Israel, dahil kasama nila ang Diyos, sila po ay ginight at binigyan ng kapayapaan ng Diyos. Si Moses, ginay siya ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin. No? At even yung mga battle siya po ay punong-puno ng kapayapaan. The same thing with us. Even yung mga disciple, no, kahit may bagyo, si Jesus Christ natutulog sa barko, meron siyang kapayapaan. No, ganun po kapag kasama po natin ng Diyos, meron tayong kapayapaan na hindi mapaliwanag. Amen? Naranasan niyo po ba yun? Na pag may problema, hindi mo pa alam yung solusyon, hindi pa nasosolve, pero peaceful ka kasi alam mo, kasama ko ang Panginoon. Amen? Kapag dumating na yung disconnection, kahit dalawang disconnection na natatanggap natin, paano na to? Yung una na, di pa nga nababayaran. Dalawang disconnection na to. Tatlo na lang, isa na lang, bibigo na kami. Hindi tayo nayayanig kasi alam natin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Amen? So yun po yung ibig sabihin po kapag naintindihan po natin, nakasama po natin ng Panginoon. Amen? Even si Isaiah, sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, I am with you." Si Isaiah po dumana sa maraming mga challenges, pero hindi po siya nakakot. Bakit? Kasi kasama niya ang Panginoon. And the same thing with us. No? Ano man yung mga challenges na paparating, hindi mo natin alam. Pero God is telling us, huwag kang matakot. Kasama ko. And actually, yung word na huwag kang matakot, everyday sinasabi sa atin ng Panginoon niya, na pag-gising mo sa umaga, hindi mo man alam yung mangyayari sa araw na ito, huwag kang matakot. Kasi merong assurance at security dahil kasama mo. Amen? Kaya lalabas ka na ng bahay mo, nakangiti. Dati nakasimangot ka. Dati, pag-gising mo pa lang, mainit yung ulo mo kasi hindi mo alam kung paano gagawin sa buong araw na ito eh. Pero kapag naintindihan mo na yung sinabi ng mga na I'm always with you, meron kang mapanatagan. Amen po? Amen. Sabi po yung mga disciples, sabi sa Matthew 28 verse 20, "Surely I am with you always, to the very end of the age." No? Hindi nila alam yung mga maraming challenges na meron sila, pero sinabi ni Lord sa kanila, "I am with you always." Kung bakit sila naging powerful, yung ministry nila nag-multiply, kasi naintindihan po nila sa ano man yung mga hamon ng buhay na meron sila, kasama nila ang Panginoon. Amen? Sabi po sa Psalm 16 verse 11, in your presence, there is fullness of joy. Kapag naiintindihan daw po natin na kasama natin lagi ang Ama, tayo daw po ay puno-puno ng kagalakan. Instead nag-worry tayo, meron tayong kapayapaan. Instead na nalulungkot tayo, meron tayong kagalakan. Amen? So yung revelation na kasama po natin yung ating Ama lagi, maganda po yun itutulong sa atin. Amen po. Kaya na sinabi niya, "My son, I am always with you." Lagi po natin tatandaan. Paglabas natin sa lugar na ito, kung meron man tayong babaunin, tayo ay anak ng Diyos, ang Diyos ay lagi natin kasama. Amen? Ano naman yung ibig sabihin ng everything I have is yours? Sabi po, kapag naintindihan po natin daw yung everything I have is yours, na sinasabi ng Ama, it is a revelation of inheritance. No? So sabi po dito, the Father is not offering a reward, He's revealing the Son's status bilang mga tagapagmana. Okay? So tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 7, you are no longer slave,
but God's child. And since you are a child, His child, God made you also an heir. So, ibig sabihin po, ginawa po tayong tagapagmana ng Diyos. Amen po, meron po tayong mamanahin. Okay, at ang unang-unang minamana natin sa Kanya, God's presence is the real inheritance. So, lagi po natin kasama ang Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay. Okay? Tapos sabi po dito, kapag sinabi po natin na lahat ng meron po tayo, lahat ng meron ng Ama ay meron tayo, ito po ay yung challenge to the orphan mentality. Kumbaga, wag po tayo laging yung mga isipin mo, walang tutulong sa'yo, walang supply na darating. Alam niyo yung orphan, yung walang at yung ano ba yung orphan sa Tagalog? Ulila, na sa sarili mo lang na ikaw aasa, na magtatrabaho ka para makakain, isang tuka, isang kahig, isang tuka. Kapag yung sinabi ng Ama na lahat ng meron ko ay sa'yo, lahat ng meron ng Ama, noon, kumbaga, lahat ng kayamanan na meron ng Ama is meron tayong access. Amen. So, napapansin niyo ba? Ako napapansin ko po ito. Kapag kapag pupunta ka sa isang store, yung walang katao-tao, pero pagpasok mo, biglang dumadami bigla. Yung bang yung tindahan, walang bumibili, pero pag bumibili ka, biglang ang dami ng kasunod na bibili. Alam ko, maraming beses ko po nakikita yun. Ibig sabihin, yung favor ng Diyos ay nasa sa atin. Kumbaga, yung lahat ng meron ng Ama ay meron tayo. Kaya kung humihingi ka, hindi ka nagmamakaawa sa Diyos, actually, pinagpapasalamat mo na. Even yung kagalingan, ibinigay na ng Diyos sa atin. Amen? Even yung kasaganahan. Ang plano ng Diyos sa atin, tayo po ay mamuhay sa kasaganahan. Okay? Kung sinabi ng Ama na, all I have is yours, sinasabi niya rin po yung abundance and security of God's love and grace. Na kumbaga ang Diyos ay puno-puno, kumbaga meron siyang unlimited grace na para sa iyo. No, ano man yung sukat ng iyong mga pangangailangan, mas malaki yung grasya ng Diyos. Siguro, I will end with this. Alala ko lang po, nung si Abraham ay inutusan ng Diyos na ialay niya si Isaac. At pumunta sila sa Mount Moriah. Amen? Sa Mount Moriah para i-offer si Isaac. At pag akyat nila doon sa taas, ano po nangyari? Sinabi ni God kay Abraham, huwag mong ihandog yung anak mo, napatunayan ko na mahal mo ko. And then ano nangyari po doon? Tumingin si Abraham doon sa lugar na banda doon, nakita niya mayroong isang tupa or usa na dapat na pwede niyang ihandog. Okay, ibig sabihin, kaya sinabi niya doon, ang lugar na to ay tatawagin kong Jehovah Jireh, the Lord who provides. Amen? At yung lugar na ito ay bundok kung saan nag-provide si God. Ibig sabihin, habang umaakyat si Abraham sa pagsunod sa Panginoon, sa kabilang side ng bundok, umaakyat na rin yung provision. Amen? So yung ikaw, habang naglalakad ka sa mga challenges of life, in obedience kay God, yung provision, umaakyat na rin. Pagdating mo sa dulo, magkakasalubong na lang kayo. Amen? Kung meron mga challenges ngayon, pinrovide na ni Lord yung supply at provision sa inyong mga pangangailangan. Amen? Bago pa lang dumating, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Bago pa lang dumating ang iyong mga pangangailangan, pinrovide na ng Diyos. Kuya Jason, nasan pa? Hindi ko pa nakikita ang laman ng bulsa ko pa rin ay zero. Alam nyo, we never know. Pero one thing for sure, God will provide. Ang gusto lang ni Lord, lumakad tayo sa pananampalataya. Hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo ay nag-worship, hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga anak ng Diyos. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay umawil at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Sige po, pasalamat.